Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnuway ng may utak, kailangan. Filipinas families survive with very little to no help at all from the government. Because family members, they take care of each other. Nakakaraos tayo dahil nagsasama-sama tayo. You are in a country where people live a better life because family members help each other. Kaya maayos yung buhay natin, nagtutulungan tayo eh. Matindi ang interdependence natin kasi matinding kahirapan ang kalaban natin araw-araw. No? Yung interdependence, it works both ways. Lahat nakikinabang. Halos lahat ng Filipino nakakilala ko, either tumutulong sila sa magulang nila in some way, o kaya tinutulungan sila ng magulang nila. O kaya nagtutulungan sila. In cash or in kind ito, Like yung nanay magiging babysitter. Chloe is not winning this fight against Mrs. Yulo because Filipino culture is not on her side. Filipino experience won't validate their actions. Yung action, mga ginagawa nila ni Chloe. Well, alisin natin yung pera. What do they have? Nothing. They don't have family. They lack values. Bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga nating mga Pinoy sa mga nanay na halos lagay natin sila sa pedestal? Very unique ang kultura natin. Partikular na ang pagtingin natin sa ina at sa pamilya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, nakapili niya. Tinapos ko na. Now, si Chloe hindi mananalo kay Mrs. Yulo. Dalawa lang ang sagot dyan. Bakit? Number 1, kasi yung venue, nasa Pilipinas ang laban. Number 2, dahil dun sa pagsagot nyo sa video, ginawa ninyong nanay versus girlfriend. Ang giyera. Balikan natin yung video nila. Bago pa yung video ninyo, bago nyo gawin yan, social media already framed your conflict as ina versus anak. Kaya nga tagalid si Mrs. Yulo eh. Anong klase kang nanay? Nagbago ang lahat nung sumagot kayo sa video. Bukod sa nakapulupot yung girlfriend mo habang nagsasalita ka, kalahati o mahigit sa kalahati ng laman ng video ay pagtatanggol ni Kaloy sa kanyang girlfriend sa laban sa nanay Angelica. So nangyari, dun sa video na yun, you reframe the conflict. Naging nanay versus girlfriend kung saan yung anak kampi sa girlfriend. Everybody's expecting gumitna ka. Pag may away ang nanay at girlfriend, you have the power to decide which side you'll be on, At ang publiko at ang Pilipinas ini-expect na sa gigitna ka. If you chose a side very clearly, no? I'll side with my girlfriend. Good luck winning that war in the Philippines. At i-explain natin bakit. Sa Pilipinas, we put a lot of premium on motherhood. Sa Pilipinas lang yung nanay ka lang, just be a mother. Magkaroon ka ng anak. Kahit wala ka pang ginagawa, kahanga-hanga ka na. Motherhood in the Philippines is a virtue. You really need to be a bad mother to lose that status. Yung dalahin mo lang ng 9 na buwan ang bata sa Pilipinas, that is already considered a courageous behavior worthy of admiration.
Dito sa Amerika, biology yan, di ba? Ganun talaga kung pwede, kung biology suggests na pwedeng magbuntis yung tatay, di yung may choice. Pero sa atin, yan is extreme sacrifice worthy of admiration. Kahit pa nabuntis ka lang as a teenager dahil sa katangahan mo. Bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga nating mga Pinoy sa mga nanay na halos lagay natin sila sa pedestal? Bakit? Bakit gano'n tayo mga Filipino? Let's have a brief religious and historical review ng Pilipinas. Ha? Look it up. Hindi ko iniimbento ito. I-google ninyo. In 1942, Pope Pius XII declared Mary as the patroness saint of the Philippines. Sino si Mama Mary? Nanay lang naman siya ni Jesus, di ba? Nothing special. Sa Australia o sa Amerika, kalabanin mo ang isang ina, baka madali kang manalo. Pero sa bansa kung saan ang patron saint isang ina, patroness saint, good luck. Mahihirapan ka. Ang ibang relihiyon nga, di ba? Ibang tao sa ibang bansa, kinukutya tayo, di ba? Bakit kayo mga Filipino, sinasamba nyo si Maria? Di ba? Tao yan, hindi naman Diyos. Tao nga, hindi nga Diyos. Pero nanay ng Diyos. Kaya special. Walang Jesus na katawang tao kung walang nanay Mary. Pinoy lang ang kapag nanay ang pinag-uusapan, may reference sa Diyos. May reference kay Mama Mary. Mother's Day, I'll give you an example. Umattend ka ng misa o service ng ibang relihiyon. No, halimbawa, yung Lakewood Church, kung saan ang lead pastor ay, I'm sure kilala niyo o narinig niyo na, si Joel Osteen. Very popular yan dito sa Texas. Ang church nila nasa Houston. Umattend ka ng service nila pag Mother's Day, halos wala or totally walang reference kay Mama Mary. Pero Mother's Day, umattend ka ng misa sa Baclaran, sa Quiapo, sa St. Jude. Mother's Day, sigurado katakot-takot na reference kay Mama Mary ang sermon tungkol sa mga nanay. Kamalayan natin, Filipino consciousness, Filipino culture, no? Our collective experiences define who we are as a people. Tama ba o mali? That's not up to me. Decision niya yan. Ini-explain ko lang sa inyo yung mga nangyayari. Sa Pilipinas lang equal footing ang trato sa nanay at anak. Kay Mama Mary at si Jesus. Kahit na tao yung nanay, Diyos yung anak. Di ba? Kakampihan mo si Mary Magdalene over Mama Mary. In America, you might prepare a very compelling argument for Mary Magdalene na mas special siya kay Mary. And you are going to win. Si Magdalena ay follower ni Jesus. Tawag sa kanya, Apostle of Apostles, di ba? Kasama siya sa lahat ng lakad ni Boss. O converting people to become Christians, to become Catholic. Samantalang si Mary, anong ambag niya? Pinanganak lang niya si Boss. Sa Amerika yon, not in the Philippines. Walang santong tatalo kay Mama Mary. Not St. Jude, not St. Clair. Kahit pa dyan ka nagdadasal kapag may exams tapos hindi ka nag-review. Di ba? Pag may bar exam, puno-puno ang St. Jude at St. Clair. Sa Pilipinas, di ba? Arguably, mas madaming religious celebration si Mama Mary sa anak niyang si Jesus. Di ba? Ano yung mga yan? September, katatapos lang ng buwan ng September. September 8, birthday ni Mama Mary. Sa December, meron na naman. December 8, Feast of Immaculate Conception. At hindi lang araw ang dinededicate natin. Hindi lang isang araw natin sineselebrate si Mama Mary, buwan.
Because the month of May is the month of Mary. Kaya tayo mayroong mga Flores de Mayo. Dahil kay Mama Mary. At hindi lang isang buwan, mayroon pang isang buwan na dedicated kay Mama Mary. Ano yan? Oktubre. No? October. Ngayon is Rosary Month. Bakit ko sinabi na hindi mananalo si Chloe at Kaloy kay Mrs. Yulo? Kasi nasa Pilipinas ang laban. Well, kung matagal na kayong followers natin, siguro naman alam nyo na we don't talk about people here talaga. No? Gawain ng mga chismoso yan. We talk about culture. Very unique ang kultura natin. Particular na ang pagtingin natin sa ina at sa pamilya. Sabihin ninyo, ang dami nyong sinabi, attorney, pero tama ba yan na kahit mali ang pinagagagawa ng ina, kakampihan mo na? No! Again, unang-una wala tayong kinakampihan. I am not here to tell you who is right and who is wrong. That's your job. Malalaki na kayo, you can decide for yourselves. I am only here to explain yung history natin as a people, yung kultura natin na nagdidikta bakit ganyan tayo mag-react. Bakit ang daming galit kay Chloe, kay Kaloy, no? Bakit kahit ang daming mali ni Mrs. Yulo, bakit ang daming kumakampi sa kanya? Ma-explain mo yan. Kung ma-explain mo yung mapaliwanag mo yung kultura natin, yung pinagdaanan natin bilang taong bayan, no, as a country. How did we define Filipino family in episode 8 and 9? Very strong interdependence. Dahil ang pamilya tayo, no, hinubog ang ating karanasan, no, ng matinding kahirapan, ng malawak na kahirapan. Third world. Sa Pilipinas, families survive with very little to no help at all from the government. Because family members, they take care of each other. Nakakaraos tayo dahil nagsasama-sama tayo. Ang simbahan lang sa Pilipinas ang merong natatanging awitin na ito unique sa atin to, di ba? Ano yung song natin pag nagsisimba tayo? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Louder, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. All together. Importante to. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tinapos ko na. Pananagutan sa isa't isa, di ba? Tagal ko nagsisimba dito sa Amerika, walang US version yan. At ang aral ng awit na yan, na lagi natin naririnig tuwing linggo, unang-una ina-apply yan sa pamilya. Pananagutan sa isa't isa. Pananagutan ng ina sa anak, pananagutan ng anak sa ina. Sabihin mong mali ang aral na yan, attorney, buwisit yan. I'll agree with you. Sige. Murahin mo na ang mga Espanyol. Bakit brainwash tayo ng ganyang relihiyon? Di ba? Sasamahan pa kita magmura. Bumili tayo ng beer, tapos magmura tayo ng magmura. Buwisit siyang mga Espanyol. But it is what it is. We are who we are. Pinalaki tayong may pananagutan sa isa't isa. Kaya yung mga fans ni Kaloy Chloe na panay kiyaw na iwan mo ng magulang mo, wala kang pananagutan dyan kasi toxic sila, deserve nila, o naiwanan mo, deserve mo maging happy, o santambak kayong mga plastic, mga ogag, mga feeling Amerikano. Mga santol, di ba? Sabi ng Filipino teacher ko, mga Pilipino, santol, brown ang balat, balatan mo, puti yung loob. That's
iwanan magulang, that's American or Australian culture, not Filipino. Ibang klase ang pamilyang Filipino. Dinidiscuss natin bakit hindi mananalo si Kaloy at Chloe sa laban nila sa kanilang nanay. Matindi ang interdependence natin kasi matinding kahirapan ang kalaban natin araw-araw. Nandito ako sa US, no? There's a lot of things here na wala sa Philippines. Yung comfort, hindi mo maano. Yung nature, everything. Yung public facilities, public hospital, public schools, it's working. The system is working. Sa Pilipinas, nothing is working, right? We are like this because it benefits everybody, no? Ang nakikita nyo lang kasi yung mga magulang na binubuhay ng mga anak nila, no? Pero hindi nyo nakikita yung mga matatandang anak na, no? May mga pamilya na binubuhay pa rin ng mga magulang nila, no? Yung interdependence, it works both ways. Lahat nakikinabang. Halos lahat ng Filipino nakakilala ko, either tumutulong sila sa magulang nila in some way, o kaya tinutulungan sila ng magulang nila, o kaya nagtutulungan sila. In cash or in kind ito, ha? Like yung nanay magiging babysitter. Dito sa Amerika, pag uuwi ng Pilipinas yung nanay, laki ng problema ng anak kasi wala mag-aalaga sa apo. Nakwento ko na ba sa inyo? May kliyente ako, lola na, matanda na, 70, 80 years old. Sabi ko, Nay, bakit hindi pa kayo nagre-retiro sa Pilipinas? Ako, kung kaedad nyo ko, malalaki na yung mga anak ko, magre-retiro na ako sa Pilipinas, sa probinsya. Sariwang hangin. Sabi ni nanay, hindi pa pwede, attorney. May mga pinag-aaral pa ako. Mas nagulat ako, ilang taon ba kayo nag-asawa at may pinag-aaral pa kayong mga anak? Hindi anak, mga attorney. Yung mga apo ko sa Pilipinas, ako yung nagpapaaral. Filipino family interdependence. Hindi lang palaging magulang na matanda na wala ng trabaho ang nakikinabang dyan, pati mga anak. Mali din naman yung ganyan, attorney di ba? Dapat magbanat ng buto yung anak, di ba? Kung mali yung sustentuhan mo yung nanay mo kahit matanda na siya, dahil matanda na siya, mali din naman na yung nanay mo matanda na, binubuhay ka pa. Sinabi ko bang tama? Pinakita ko lang sa inyo ano ang pamilyang Pilipino para hindi kayo dakdak ng dakdak na iwan mo na yan nanay mo kasi kung ano-ano pinopost sa Facebook. Kung tama o mali, desisyon niyo yan, no? Kung tamang tulungan ang nanay ninyo, nasa sa inyo yan, no? Kung nanay ka at tamang tulungan yung anak mo na naghihikahos, walang pampaaral, walang pampakain ng anak, nasa sa inyo yan. Dahil ako may pamilya rin ako, may anak din ako, no? At ako magdedetermine kung ano ang tama at mali. Chloe is not winning this fight against Mrs. Yulo because Filipino culture is not on her side. Filipino experience won't validate their actions, yung action, mga ginagawa nila ni Kaloy. Kaya nga madaming galit sa kanila kasi yung mga tao, they reflect, no, kung ano yung nasa loob nila, kung ano yung experience nila, and they would say, parang hindi ganyan yung natutunan ko. Parang hindi ganyan yung tinuro sa akin. Parang hindi ganyan yung sinasabi ng mga experiences ko. Yung mga troll, mamimiloso po, di ba? Sasabihin nila, attorney, panalo si Chloe, anong pinagsasasabi nyo? Attorney ka ba talaga? Sila yung madaming pera. Sila ang masarap ang buhay. Pero sila Mrs. Yulo, ganun pa rin. Isang kahig, isang tuka. Nag-o-online selling pa rin. Nagtitinda ng langgunisa. Well, alisin natin yung pera. What do they have? Nothing. They don't have family. They lack values. They don't have breeding. They don't have class.
what do they have pag inalis mo yung pera nila? Nothing. Iiwanan ko ang mga magulang ko kapag kaya ko na. Iiwanan ko sila dahil toxic sila. Wala akong pananagutan sa mga magulang ko. Kahit awitan mo ako araw-araw ng walang sino man ang nabubuhay. Alam nyo bakit kahit ganyan si Mrs. Yulo, nakapagbitaw ng mga masasakit na salita, madami pa rin kakampi? It's not because she's right. It's because we are Filipinos. The presumption in the Philippines is that your parents have the right and they are right to discipline you, no? In the absence of any proof of grave abuse, no, kinukuryente ka, pinapaso ka ng plancha, no? Kung walang mga ganun, they are given the benefit of the doubt when it comes to disciplining their children, no? Sa Pilipinas, tanggap ang striktong pagdidisiplina. Tanggap ang mga magulang na masakit magsalita sa mga anak kung ginagawa ito sa ngalan ng pag-aalala, pagmamahal, at pagdidisiplina. Nasa kultura natin yan. Hindi lang sa pamilya tanggap ang malupit na disiplina, di ba? Kundi pati sa bayan tanggap din natin. Tama? You want an example? Di ba binoto nyo si President Duterte kahit puro mura, kahit puro patayan ng pinagsasabi, kahit sinabi na dadanak ng dugo, no? Papakain ko sa mga isda sa Manila Bay ang mga kapwa ko Pilipino. Binoto ninyo dahil naniniwala kayo na madidisiplina niya ang bayan. Change is coming. Tanggap natin ng mga Pilipino kahit maraming mamatay sa ngalan ng disiplina. Okay tayo. Ang excuse natin, kung hindi ka matigas ulo, hindi ka naman mamamatay. At naniwala kayo na magiging Singapore tayo kung saan hinahampas ng yanto ang mga taong nagkakasala. Di ba? Mrs. Yulo will get a free pass for all the hurtful words she said on social media about Kaloy because it's in the name of discipline. She was worried na sasayangin niya lang lahat ng pinaghirapan nilang mag-ina dahil sa babae. Those were legitimate fears for a parent, di ba? Natatakot tayo, no? Baka ma-distract yung anak natin, mawala sa focus sa pag-aaral, sa pag-iensayo, etc. Tanggap natin na gagawin ng ina ang lahat bago pa mapahamak ang kanyang anak. Yung fear, it may be real or imagined, ha? I'm not saying na tama yung worry niya kasi nung nagka-girlfriend, nagka-gold nga. So, ibig sabihin, unfounded yung fear niya. Mali yung takot ni Mrs. Yulo. Pero, just the same, we accept that kasi nanay siya. Sa US, dito sa Amerika, verbal and emotional abuse is child abuse. You can go to jail for that, no? Sa Pilipinas, disiplina ang tawag dyan. Yung collective experiences that shaped our national consciousness, no, is full of sad stories about children not listening to their parents, no? Puno yung ating kamalayan ng mga kwento ng mga batang nasira ang kinabukasan dahil hindi nakinig sa mga magulang. Di ba? Example, hindi ka Pilipino kung hindi mo narinig itong sad story na ito. No? I guarantee you, hindi ito common sad story dito sa US. Pang Pilipinas lang ito. Ito, never kong naging panakot sa dalawa kong anak na babae kasi it doesn't exist in the US. Sa Pilipinas, sigurado kwento sa inyo ito ng nanay nyo. Yung nanay, di ba? Napakasakit. Palagi magsalita, minumura. Yung anak na kolehiyala na gabi, palagi umuwi. No? Kasi alam ni nanay, 3 p.m. ang dismissal. Alam ni nanay lahat ng phone numbers ng mga kaibigan ng anak. Kaya walang lusot ang anak. At laging minumura ng nanay sa galit tuwing umuwi ng gabi, alas 10 na eh.
Hindi nakikinig ang anak. Sinasabi niya sa mga kaibigan niya na mali at malupit ang kanyang nanay. Hindi masyadong stricto. Isang araw, umuwi ang anak. Buntis. Patay. Sabihin ni nanay, yan nga sinasabi ko, bruha ka talaga. Titigil sa pag-aaral kasi manganganak, di ba? Babalik sa school, pwedeng hindi na, pero kung babalik sa school, iba na. Hati na yung atensyon sa pag-aaral at pag-aalaga ng bata. At hindi lang yan, di ba? Kaya nagmumura si nanay, kaya galit na galit si nanay. Dahil hindi ka pa nakakatapos, wala ka pang trabaho. Ang nanay mo ang bibili ng gatas at diapers on top of your tuition fees and allowance. Masakla pa dyan, nanay mo ang mag-aalaga habang nasa school ka. Finally, naiintindihan na ng anak bakit gano'n na lang ang nanay niya. Bakit gano'n na lang ang pagmumura tuwing gabi siya umuwi. Diba? Kaya nga yung statement ni Cynthia Carrion, balikan na natin itong si Cynthia, na gusto niya pagbatiin sila Kaloy kasi si Kaloy iniisip niya gusto ni Nanay Angelica na matalo siya. Hindi totoo yun. Walang ina na nag-isip na bumagsak ang sariling anak. Dahil problema niya yan kung bumagsak niya ang anak niya. Di ba? Kung walang trabaho yung anak mo, problema mo yan. Ikaw magpapakain dyan. If your son fails, naghirap, naging palamunin, sino magpapalamon dyan? Hindi naman yung gobyerno. Ikaw din. Wala namang food stamp sa Pilipinas. Filipino family is all about interdependence. Ano ang best-selling Filipino song of all time at tungkol saan ito? Mr. Cupido ba ni Rachel Alejandro? Or Mr. Dreamboy ni Miss Sheryl Cruz? Ano ang best-selling Filipino song of all time? Anak by Freddie Aguilar. Translated in so many languages, English, Malaysian, Korean, Vietnamese, German, etc. Selling 33 million copies worldwide and still counting. At ito'y tungkol sa anak na hindi nakinig sa mga payo ng magulang. Yeah. Yun yung kamalayan natin eh. Diyan tayo lumaki. Yan yung pagpapalaki sa atin eh. Kaya natitrigger yan pag nakikita mo si Kaloy, di ba? Na hindi nakikinig sa nanay niya. Nakinalimutan na niya yung nanay niya. Taliwas sa ating experience. Balikan nyo yung episode 8. In-explain ko doon bakit mas matinding hirap ang pinagdadaanan ng mga magulang sa third world country kumpara sa mga magulang sa first world. Dito sa US, maayos ang public school, may free tuition. Dito lang sa amin, libre ang college eh. From imagine, kinder to college, libre. Sa Pilipinas, kuba ka sa tuition fee kasi gusto mo maayos yung edukasyon. So ipapasok mo sa private kasi alam mong walang matututunan sa public. May food stamp dito para sa mga walang trabaho na para kahit papaano may makakain sila. Matindi ang hirap ng mga magulang natin sa Pilipinas. Tapos pag may trabaho ka na, di ba? Kaya mo na bumukod. Kakalimutan mo na yung nanay mo kasi toxic sila. Kung ano-ano pinopost sa Facebook, attorney. Hindi ko na kinausap. Umalis na ako. Nabalitaan nyo yung mga Coast Guards natin. Yung 5 buwan sila na nasa Escoda Shoal. Ilang linggo raw na lugaw, asin at paminta na lang yung kinakain nila. Tapos sinasahod nila yung tubig ulan para may mainom sila. At pati, ito yung matindi, pati yung tubig na lumalabas sa aircon, iniinom nila.
Ilan sila doon na crew? 60 crew members of BRP Teresa Magbanwa. BRP means Barko ng Republika ng Pilipinas. Isa sa mga barko natin. Sumusuka na daw at nagtatae yung iba sa kanila at tinutulog na lang nila yung gutom. Diba? Isipin mo, ganun kahirap ang Pilipinas. Third world talaga tayo. Baka fourth world pa. Diba? Akala mo we are in wartime eh. At nasa malayo silang lugar, nakikidigma, di ba? Nasa bukuran lang natin eh. Nasa Escoda Shoal, no? Within our, territory. Ganyan kahirap ang buhay natin. Buhay fourth world. And I am assuming doon sa 60 crew members ng BRP Teresa Magbanwa, may mga magulang doon, no? Na iniwan nila sa bahay yung kanilang mga anak, di ba? Tubig ng aircon, may experience mo inumin. Tapos paglaki ng anak mo at kaya na magbukod, kakalimutan ka na. Ano yan? Kasi kung ano-ano raw yung pinopost mo sa Facebook. Kaya kayong mga fans ni Chloe, panay comment nyo, naiiwan mo na yung magulang mo pag toxic sila. Mga buwisit kayo. Magsilayas kayo sa Pilipinas kung ganyan ang kultura ninyo. Now, let's defend Chloe. Parang, paano nyo pa i-defend si Chloe? Ang dami nyo explanation na hindi naman siya pwedeng i-defend. The strongest defense you can give on behalf of Chloe is a 4-letter word. How can you hate them? Diba? Of age naman sila pareho. Single sila pareho. Hindi sila involved sa pogo. Walang criminal records. Siguro naman na in love din kayo noong mga bata pa kayo, nung college kayo, no? To be honest, no? Walang laban ang mga nanay kapag nagka-girlfriend na ang anak. The mother becomes the past because the girlfriend is the future, no? You cannot have kids with your mom. Talo yung nanay.